Yun mga parts, good day. Welcome ulit sa ating na channel. So, ayun. Since na medyo maluwang dito sa ginagawa ko ngayon, sasamantalahin ko ng mga parts. At yun, magpapalta ko ng ball race. Kasi, ayan o. May ano siya, may into na siya. May kanto na siya. Tapos, puro kalawang na. Yan. Tapos mga parts, magpapalitin ako ng pork oil. At susubukan ko tong pork oil na nabili ko. Yan. So sa ngayon, babaklasin ko muna to sa may mga proper tools. Doon lang kayo magpagawa. Pero yung sa old method na pukpok, wala nang problema doon eh. Nakakagawa naman ng maayos eh. Saka sarili kong motor to. So yun mga parts, baklasin ko muna to. So yung mga parts na baklas ko ng mga parts, no? Old school method yung ginawa kong pagbaklas. So ito na yung ball race, ito yung pangilalim, yan, kalawang na. Yan, kung mapapansin niyo yung bandang dulo yun, no? May lalim na, kukaltok. Yan. Yan, no? Pansin niyo ba? Yan, no? Ang lalim na. Pati dito. Yan, no? Puro konyot na kaya nagkakakanto. So yun, ganyan ang senaryo. Ang napapansin ko sa mga ball race na ganito, kasi ilang beses na rin akong baklas ng ganito, ball race ng NMAX, ang madalas na nagkakasira ito sa ilalim din to. Ito yung sa may T-post eh. Yan, itong partner na to madalas masira, pero ito sa unahan halos wala eh. Ito yung sa taas eh, halos wala siyang lalim. Sa ilalim madalas yung nasisira. Yun, tapos ang gagamitin kong pamalit, ito wala akong pangbili ng genuine, ito na lang. So teka, baklasin ko lang. Hirap ng isang kamay lang. So yan siya. Yan. Halos pares lang din naman na size. Yung sa ibabaw. Yan. Ito yung sa ilalim. Ayan. Ito partner. Yan. Ito partner yan eh. Ito yung sa ilalim eh. Sa ilalim na T-post. Ito yung sa pinaka chassis. Ganito yan. Yan. Ito naman sa ibabaw. Yan, ganun. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung orientation kung sakali magdi-DIY kayo. Yung orientation nito mga parts yan. Pag nalagay nyo na yan, pinaka-washer na yan, sunod ito. Sunod ito. Pagkatapos ito, meron siyang itong pinaka-rubber washer. Tapos sunod ito. Masunod na itong pinaka-lock. Yan. So ganyan lang orientation yan. Yun. Sana may balik ko na maayos. At sabi ko kanina, old school method ang gawa ko. Di pukpok mga parts yan. Tapos dito tayo, nalinisan ko na siya. Yan. Huwag nyo kakalimutan yung pinaka ito, yung rubber nya, para hindi makalabas yung grasa na ilalagay nyo. Huwag nyo kakalimutan yan. So yun mga parts, nakakabit ko na. Yan. Nakabit ko na rin yun. Lalagyan na lang ng grasa. Yan. Tapos ito rin nakabit ko na. At pasensya na kayo mga parts.
Itong video na to ay hindi tutorial mga parts, no. Tulad na sabi ko kanina, old school method yung ginawa ko. Pipok-pok, pero okay lang. Motor ko naman to, saka alam ko naman yung ginagawa ko. Yan. Kasi hindi ko kaya magbayad ng halagang 1,000 something mahigit sa labor magpagawa ng ganyang ball race. Kung gagastos man ako ng ganong kahalaga na 1 plus ang bayad na magpapakabit ng ball race, siguro kumpara sa akin, sa akin lang naman, ibibili ko lang ng tools para maayos ko yung front suspension ko o makapagpalit ako ng ball race. Yun lang, sa akin lang naman yun. Pero kung may budget kayo magpagawa ng mga ganun medyo may price, nasa inyo naman yun. Kasi alam ko naman, hindi naman lahat sa atin mahilig kumalikot ng motor. So yan, ikakabit ko na lang mga parts, no. At yun nga, sabi ko nga mga parts, no, hindi naman to tutorial. Yan. Dahil ang hirap kumuha talaga ng video pag wala kang taga-kuha. O yan, kakabit ko na lang muna mga parts yan. So yun mga parts, naibalik ko na, no. At yun wala na siyang parang kanto, yung parang may pigil dito pag iniikot. Ayun, malaya na siya. Kanina pag ginulong ko may pigil ngayon wala na. So yun, assemble muna tayo. Assemble ko muna mga parts. So yun mga parts, dito naman tayo sa suspension, hand suspension. So ito yung gamit kong fork oil, yan. Tapos same pa rin na sukat na ginagamit ko. Yung pa rin kung ano yung sukat na ginamit ko nung yun pa rin. Yun. Kung kayo maglalagay na ganito, kung sakali lang mag DIY kayo, depende kasi sa weight talaga kaya sa akin ginagawa ko, depende rin sa viscosity ng oil. Ngayon try ko yung 100 ml. Ayan, 100 ml yan mga parts. 100 ml para sa dalawang front suspension natin yan. At di ko lang kung maganda to, ngayon ko lang itatry. Pero yung in order ko yung pang long ride yan, para medyo matigas ng bahagya. Hindi naman totaling matigas, yung sakto pa lang may play. So yun, ito nalagyan ko na. Ito naman ngayon lalagay ko sa kabila. Yan, at titingnan natin kung maganda yung play niya mga parts, no. So yung mga parts, susubukan natin yung suspension ngayon at kung ano yung mga nagbago. Yan. Yun. At yung suspension pala mga parts, sabi kong maganda rin siya yung fork oil na ginamit ko. Tapos napakalambot ng manibela ko ngayon. Ang galing iliko-liko. Walang sayad kasi yung hindi ko pa napapalitan ng ball race mga parts, ano siya, matigas. Ito parang napaka-free wheel. Lambot ng manibela. Kung nais ko lang naman, yung mga tatlong variant naman ng fork oil. Si Pop Shock ba yun? Yung Pop Shock. Nakita ko lang din naman yun sa online. Yan, try kong bumili at bili yung mga parts na kinasusan natin. Meron siyang tatlong variant na pagpipilian. Isang pang pag racing type, yung mas matigas pa dito. Tapos touring, ito yung touring, ito yung pinakagitna. Tapos yung isang fork oil naman para sa suspension, yung parang stock lang din ang plate, kulay dilaw yata yun.
Tapos kulay green yung pinaka racing. Tapos kulay pula naman yung sa pang touring, yung ganito nga mga parts. So yun, goods naman siya. Woo! Swabe ngayon mga parts, swabe. Swabe ang suspension natin ngayon. Napakaswabe na suspension natin. Okay naman ang suspension mga parts. Sabi kong swabe lang. Yun, at bumili lang ako ng sagging fiber, kailangan ko. Baba na kasi ng ano ko, fiber sa katawan. Sa pagpapalit pala mga parts ng ano, ball race, yan. Nasa inyo naman kung magpapagawa talaga kayo, no? Kasi nakapansin ko sa social media medyo mataas ang presyuhan pag napapagawa ng ball race na nagpapapalit. So ako naman, since na mahilig akong mag-DIY, ako lang gumagawa talaga. Pero siyempre, ito na sabi ko, hindi naman lahat talagang gumagawa ng motor. Kung may-ari kayo ng motor tapos papagawa kayo, so may sira sa motor nyo, hindi naman lahat talaga ano sa pag-DIY ba, on hands, tama ba, na parts. So tayo pinagkalooban tayo na kahit pa paano marunong. Totally, hindi naman talaga marunong nung una. Talagang natututo lang talaga tayo. Saka may mga experience ako sa mga mekaniko dito lang sa amin na hindi naman talaga marunong talaga. Minsan kasi nagkaka-damage yung motor dahil sa gumagawa. Sa case ko naman, okay na ako yung makadamage ng motor ko o makasira ng motor ko. Okay lang sa akin yan kasi sariling motor ko naman. Ganun lang naman. Kaya may naramdaman akong problema na may sa motor. Hindi ko alam kung sa bearing sa likod, sa may shafting. Parang bearing siya eh. Sa may torque drive. Tatlo kasi may torque drive talaga o sa pinaka gearing niya. Yung mga bearing kasi dun eh. Kung nagkaroon ng time ulit, try kong baklasin ulit. So ayun lang mga parts, hindi ko na pabahin itong video na ito mga parts, saka hindi naman tutorial yung ginawa ko. So ayan for today, salamat.